O ayan mga ka-YouTube lover, tutorial kung paano natin ma-check ang ating compressor kung buo pa ba o hindi na, at saka yung common starting at running nya. So ayan, tatlong paa yan, at ito hindi natin pwede nilagay ng patagilid na ganyan, at papaganon talagang dun lang si Tasyang papasok dahil merong guide na kwadradong bakal na yan. So ibig sabihin itong ating pinasok na overload ay ang kanyang common, at pagkatapos yung ibaba yung kanyang relay starting at saka running. So sa pamamagitan nito, na-trace na natin kung alin ang pinaka-common niya, kaya medyo madali-dali na nating ma-check sa tester kung alin ang starting at running. Magpapalit tayo ng tester at medyo malabo itong ating tester na ito. So ayan, itong ating gagamitin ay yung isa mas maliwanag na digital din. At ito yung pinakikita ko yung tatlo ng focus, ang kanyang common. Ito ang baba ang ating hahanapan ng starting at saka running. Pero sa pamamagitan ng tester na ito, makikita natin yan. Kung alin ang mataas ang reading, ibig sabihin yun ang kanyang running. At kung alin ang mas mababa, ito tumatama ito ng 33, 32. At kung alin ang mas mataas ang reading yan, 41, 42, ito ang kanyang magiging starting. Dahil mas malakas ang pasok ng kuryente. At pagkatapos lilipat na yan sa running, magiging neutral na ang kanyang compressor. At ganun lang magiging sirkulasyon ng pagtakbo ng compressor na ito. At kaya natin ito ginagawa ng ganito ay para ma-check natin at bago natin palitan ang ating ginagawang water dispenser dahil ang naging sira niya ay compressor. At sayang naman kung ating ilalagay ito ng hindi ayos, ay di magbabago lang tayo. At sa pag-check din naman ng overload protection niya, yan, kinakailangan ay meron siyang buzzer mode at siya ay tutunog pagka ating ikinontinuity, ibig sabihin ay okay siya. At itong kanya namang relay, ganun din. At yung kabila yan, dalawang butas niya, kinakailangan parehas din siyang tutunog. Pag may isang hindi tumunog dyan, ay hindi yan po pwede dahil kailangan parehas siyang tutunog bago pag ito yung mandar sa kapa, maalis ang linya ng isa. At isa pang paraan ito yung kakalugin mo siya kung malakas na ba ang kalog ng overload at saka yung relay doon, medyo may potential din na sira na pagka yan ay malakas ang kalog niya sa loob na may naririnig kayo. At so ayan, okay na, na-check na natin at ating ibabalik na ito. At kita nyo naman tatlong linya ng ating compressor. Medyo magtataka kayo bakit tatlo, pero sadya yan na pag ilalagay natin tong ating overload at saka relay, magiging dalawa na lang linyada na yan, nalalagyan naman natin ng plug para maisaksak natin sa ating outlet. So direct muna natin itong tetestingin bago natin ikabit sa main water dispenser na ginagawa natin. Yan, tape na kaunti para for protection natin. So ganito lang ang ating ginagawang pag-check, at mamaya ipakikita ko naman sa inyo kung paano natin ito ikinabit sa actual na unit at kung paano natin ginargahan ng preyon. So for the meantime, ito muna ang ating ipakikita. At yan, ipa-plug na natin sa ating outlet yung ating dinagdag na extension. So ayan, hindi man natin narinig yung sadyang tunog ng compressor niya, pero okay na ito dahil nagbubuga na siya ng hangin. At hindi ko na rin tinanggal ko ang background audio nito kasi meron siyang sound save, baka makapiright tayo. Pero isang paraan to kung paano natin ma-check, ganun lang, at sana makatulong. At sa mga nagdadalawang isip kung paano ang pag-check, isang guide ito kung paano natin to matitrace. At yan ang ating papalitan, ang ating water dispenser na sira ang pinaka motor compressor. So ganun lang.